Good morning everyone, and welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's January 10. Beloved. Colossians 6:14, But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. So dito makikita natin na wala tayong ibang ipagmamayabang maliban sa sakripisyo ni Kristo doon sa Calvary sa cross, na ito yung maipakita natin yung karakter niya, mga kapatid. Yung sakripisyo niya para sa ating kaligtasan. The consecrated messengers who in the early days of Christianity carried to a perishing world the glad tidings of salvation, allowed to no thought of self-exaltation to mar their presentation of Christ and Him crucified. They coveted neither authority nor preeminence, hiding self in the Savior. They exalted the great plan of salvation, and the life of Christ, the author and finisher of this plan. Christ, the same yesterday, today, and forever, was the burden of their teaching. So, ang mga piniling mensahero noong unang panahon ng Kristyanismo na nagdala sa isang nanghihingalong mundo ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi pinayagan ng anumang pag-iisip ng sariling kapantayan o karangalan. Ay masira ang kanilang pagpapahayag tungkol kay Kristo at sa kanyang ipinako sa krus. So, makikita natin dito mga kapatid kung gaano nagsakripisyo ang ating mga sinaunang mananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, napakasimple na lang mag-aral ng salita ng Panginoon. Makagawa na tayo ng mga bagay na hindi nagawa noon ng mga tao. Pero patuloy pa rin nilang minamahal ang katotohanan. Kahit pabuhay pa nila ang kapalit. Kaya nga, tandaan natin, sa ating buhay ngayon, napakabilis na po ang laganap ng mga balita. Nawa ang balita ng katotohanan ay ito na nga ay maipalaganap sa buong mundo at siya nga talaga ay darating na. If those who today are teaching the Word of God would uplift the cross of Christ higher and still higher, their ministry would be far more successful. If sinners can be led to give one earnest look at the cross, if they can obtain a full view of the crucified right Savior, they will realize the depth of God's compassion and the sinfulness of sin. Kaya nga kung ang mga nagtuturo ng katotohanan sa ating panahon ngayon, nawa, higit pa nilang maitaas ang krus ni Kristo, ang sakripisyo ni Kristo, na mas magiging matagumpay ang kanilang ministeryo. At maraming mga tao na hihilain papunta kay Kristo. At kapag ipinakilala na natin si Kristo sa kanilang buhay, tayo ay magiging pagpapala sa kaligtasan para sa kanila. At kapag ang tao ay naipadama na o tingnan ang kanyang sarili o tumingin siya ng taos-puso sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, makita niya ng buo ang nagligtas sa kanya na ipinako sa krus at mauunawaan nila ang lalim ng habag ng Diyos at ang kasamaan ng kasalanan. Kaya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, kailangan tumingin tayo parati sa Panginoon dahil siya ay walang bahid na kasalanan, walang dumi, walang mantsa. Kaya kung ano man yung kahinaan natin, ay magiging kalakasan natin kung sa Panginoon tayo titingin. Christ that proves God's great love for human beings. It is our pledge of salvation. To remove the cross from the Christian would be like blotting the sun from the sky. The cross brings us near to God, reconciling us to Him. With the relenting compassion of a Father's love, Jehovah looks upon the suffering that His Son endured in order to save the race from eternal death and accept us in the Beloved. So, makita natin dito na yung sakripisyo ni Kristo, ito yung nagpapatunay kung gaano tayo minamahal ng ating Ama sa langit. At ito po ang ating pangako ng kaligtasan. Kung aalisin natin ang krus sa buhay ng isang Kristiyano, para na rin binura natin ang araw ng langit o binura natin ang araw sa langit dahil ang krus ang nagdadala sa atin ng palapit na palapit sa Diyos at pinagsasama muli tayo sa Kanya. Kaya nga, tandaan natin kapag walang problema, walang sakripisyo tayong gagawin sa buhay natin ngayon sa ating pagpili sa pagsunod sa Panginoon, parang wala lang. Parang mabilis ka na lang ding sumuko. Kaya mga kapatid, nagpapakita dito na ang sakripisyo natin
ito ay sumisimbolo kung gaano tayo nagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, sa may habag at maawain na pagmamahal ng ating Ama sa Langit, tinitingnan ng Ama ang pagdurusang tiniis ng kanyang isinilang na anak upang iligtas ang sangkatauhan mula sa walang hanggang kamatayan. At tinatanggap niya tayo sa kanyang minamahal. Kung nais nating magpatuloy sa laban, kailangan talaga nating titigan si Kristo na siya ang nakapanagumpay sa lahat ng bagay. Kaya tayo ay nagiging katanggap-tanggap sa Ama dahil sa pamamagitan ni Kristo, nagsakripisyo siya para sa atin. At yung makikita sa atin kapag sinuot natin ang baluti, ang katwiran ng ating Panginoon, si Kristo, yung sakripisyo niya, yung karakter niya, yung buhay niya, yung makikita sa buhay natin. Magiging katanggap-tanggap tayo pagdating ng panahon. Ang ating mga sakripisyo ay hindi magiging walang silbi, kundi ito ay magiging pruweba na tayo ay niligtas ng Panginoon. Without the cross, humanity could have no union with the Father. On it depends our every hope. From it shines the light of the Savior's love, and when at the foot of the cross, the sinner looks up to the one who died to save him, he may rejoice with fullness of joy, for his sins are pardoned. Kneeling in faith at the cross, he has reached the highest place to which human beings can attain. So, tanda natin, kung wala ang cross, wala ang sakripisyo, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa o hindi din magkakaroon ng makikipag-ugnayan ang Panginoon sa atin. Kaya niya pinahintulot sa atin na tayo ay magsakripisyo dahil tayo ay nagiging kabahagi lamang ng sakripisyo ng Panginoon. Mula rito, sumisikat ang liwanag ng pag-ibig ng ating tagapagligtas at kapag sa paanan ng cross ang makasalanan ay tumingin sa Kanya, na namatay upang siya'y iligtas, maaari siyang magalak ng buong kagalakan. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad. Napakaganda sa pakiramdam, mga kapatid, kung gaano ka makasalanan noon. At na-realize mo sa sarili mo na kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ng gamot para sa iyong karamdaman. Para mawala yung kasalanan mo. Napakasarap sa pakiramdam, mga kapatid, na nalaman mo may tagapagligtas ka. May lumalaban para sa iyo. So sa pagtutulak ng pananampalataya sa harap ng cross, naaabot niya ang pinakamataas na kalagayan na maaaring marating ng tao. Through the cross, we learn that the Heavenly Father loves us with a love that is infinite. Can we wonder that Paul exclaimed, "God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ"? So kung kita natin dito sa Galatians 6:14, kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo regarding sa sakripisyo ng Panginoon. Na wala tayong wag na tayong magmalaki ng kahit ano, kundi yung krus lamang ng ating Panginoon, yung sakripisyo lamang niya. Kaya nga sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon, natutunan natin na minamahal tayo ng Ama sa Langit, ng isang pag-ibig na walang hanggan. Hindi ba natin ikagugulat na sinabi ni Pablo ito? Mga kapatid, sa buhay natin, minsan nagugulumihanan tayo, nangangamba. Pero hindi natin alam na despite sa lahat ng ating pinagdadaanan, nandiyan ang Panginoon, nahanda niya tayong tulungan, nahanda niya tayong, handa siyang makipagtulungan sa atin para magwagi. Para maraming mga kaluluwang maidadala natin sa Panginoon. For further reflection for today's devotional, if my every hope depends on what Jesus accomplished at the cross, how often should I thank God for the amazing sacrifice of His beloved? How often do I kneel at the pinnacle of my existence, the foot of Jesus' cross? Kaya sa bawat pag-asa na ipinagkaloob sa atin, napakaganda na paulit-ulit na basahin, paulit-ulit na mag-imagine kung gaano niya tayo minamahal. Na ano yung napanagumpayan ni Kristo sa kanyang sakripisyo, na dahil doon, nailigtas niya tayo. Kaya sa umagang ito, nawa, ipakita po natin at simulan po natin maipakita ang karakter ni Kristo sa buhay natin. Ihiling natin ito sa Panginoon at sa pamamagitan ng ating pananampalataya at paggawa ng mabubuting bagay, ay pagkakaloob niya ito sa pangalan ni Jesus. God bless ating lahat and good morning.